Wala pa akong 35. Paano nila ako sisantihin ng ganoon? Sabi ko, tanggal ka, kaya tanggal ka. Kung ayaw ako ng lugar na ito, may ibang lugar na gusto ako. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kung wala ka, kailangan ko bang pumunta mamulot ng basura? Paano ba ako napunta sa pagiging basurero? Okay lang. Mula ngayon, wala nang makakapagpilit sa akin na magtrabaho. Oy, Felix. Ethan, 38 Main Street. May mga lumang aircon doon. Hindi ako makapunta ngayon. Kunin mo. Bigyan mo ako ng 10%. Si, Felix. Hindi ba yan ang sarili kong kapatid na si Lucas at ang aking asawang si Clara? Itong loko. Bakit siya lumalayo kasama ang asawa ko? Hahaha. Oh, Jason, huwag kang masyadong impatient. Paano ba naman hindi? Tama. Jason. Inayos ko na kayo ni Clara. Ang ipinangako mo sa akin. Lumayas ka. Alis na ako. Mahal. Lucas, anong ginagawa niyong dalawa? Bitawan mo ang asawa ko. Lumabas ka! Ikaw na cute! Paano mo nagawa iyan kay Jason? Ethan, binigyan kita ng mukha. Tinatawag kitang Ethan. Hindi kita binibigyan ng mukha. Wala ka. Isa ka lang maruming basurero. May gusto si Jason kay Clara. Iyon ay swerte ni Clara. Tigilan mo ang pagsira sa mga plano ko. Ikaw ang pinakamasama. Pinaghirapan kong pag-aralin ka para lang gawin kang ganito. Ikaw si Ethan, di ba? Narinig ko na natanggal ka sa trabaho. Ngayon, basurero ka na lang. Eto, sasabihin ko sa'yo. Ang kasino ko ay may bakante para sales manager. Bibigyan kita ng trabaho. Gusto ko talaga ang asawa mo. Ibigay mo siya sa akin. Ito ay kapwa kapaki-pakinabang para sa ating dalawa. Hahaha. Naku, tinatanggihan mo ba ang mukha na binibigay ko sa'yo? Ano ang ginagawa mo? Jason, ibig sabihin ko, mahal, huwag mong dumihan ang kamay mo. Ethan, lumabas ka na ngayon din. Nakakasuka ka. Noong pinakasalan kita, naging bulag ako. Narinig mo ba? Nagsawa na siya sa'yo. Umalis ka na rito. Ang asawa mo ang bango. Ethan, naririnig mo ba ang aking tawag? Ethan. Ethan. Narinig mo ba ang tawag ko? Ethan. Sino? Sino ang tumatawag sa akin? Akala ko dati, tanga lang ang asawa mo. Pero hindi ko inaasahan na mawawala siya sa sarili. Kakausap mag-isa. Ethan, huwag kang ganyan. Huwag kang magpanggap na walang alam para maawa ako sa'yo. Gusto ko talaga si Jason. Tigilan mo na. Panatilihin natin ang respeto sa isa't isa. Hindi totoo yan. Clara, hindi ka ganoong tao. Napakabuti mong asawa. Ethan, pagkatapos ng lahat ng taon na ito, paano ko hindi napansin na baliw ka pa rin? Si Jason ay may gusto kay Clara at si Clara ay may gusto kay Jason. Ikaw, kung ano-ano ang sinasabi mo. Psst. Talagang iba ka. Hindi iyon. Hindi iyon. Sinabi mo na mahal mo ako. Sinabi mo na mahal mo ako. Sinabi mo nga iyon. Dahil noong mga panahon na iyon, hindi ka pa basurero. Ikaw na basurero. Dapat alam mo ang lugar mo. Basurero ka na. Gusto mo pa ng asawa? Ethan, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na akong kulitin. Tigilan mo na. Sige, sasama ako kay Jason. Simula ngayon, bawat buwan, kakain ako kasama mo. Hindi ba sapat iyon? Hindi pwede. Kilala kita.
Hindi ka ganoong tao. Talagang hindi ka ganoon. Kilala mo ako? Gaano mo ako kakilala? Ilang araw ka palang kasama ko at naglakas loob ka sabihin na kilala mo ako. Isang bungkos ng lumang aircon. Magaling, ngayong gabi, mabibigyan ko ang mahal ko ng 2 pang masarap na ulam. Hindi ba ito kay Clara? Yung hindi niya hinahayaang hawakan ko. Yung lumang flip phone. How? Ito yung hindi mo hinahayaang hawakan ko. Yung phone aksidenteng nahulog sa sulok. Pinulot ko para sa'yo. Ginawa ko ang sinabi mo. Hindi ko sinagot kahit tumunog. Kapitan, Ako ang cheerleading captain ng pool. Chloe. Uy, bakit hindi ka sumasagot sa phone mo? Si Scarface Jason ang pinakamalaking breakthrough ng criminal network na ito. Dapat magtagumpay ka sa pagiging undercover sa tabi niya. Tandaan mo, sa lahat ng paraan. Clara, Ethan, utang ko sa'yo. Kung wala ka, siguradong nahulog na ako sa bitag ng putang yan. Clara, Jason, hindi ko talaga alam na pulis pala yung masamang babaeng yan. Paano mo mapapatunayan na hindi ka undercover? Jason, ikaw ang nagsabi sa akin na gusto mo si Clara. At pinapunta mo ako para ibalik siya. Tangina mo. Mapapatunayan ko. Patunayan mo. Paano mo mapapatunayan yan? Lucas, bastardo ka. Tingnan mo. Tingnan mong mabuti. Ihahatid kita sa bahay. mag-evolve ka sa akin, Ethan. Ano ba to? Clara. Pasensya na. Clara? Hindi ko alam na undercover ka. Kasalanan ko lahat. Siya nga pala. Yung bakery sa kanto. Ngayon, meron sila ng paborito mong limited edition cupcakes. Bibilhan kita. Ethan, Anong problema, Clara? wala lang. Hintayin mo ako. Babalik ako agad. Hintayin mo ako. Babalik ako agad. Clara. Clara, ano ito? Hayop ka! Paano mo siya matawag na Clara? Hoy, Ethan! Ako ang tunay mong kapatid! Hayop ako! Ako! Ano ka? Umalis ka. Sige, aalis na ako. Siyang nga pala, naalala ko, si Clara ay kumuha ng life insurance policy, di ba? Bigyan mo ako ng kalahati ng pera mula sa insurance. Pangako, hindi na ako magpapakita sa iyo. Anong sabi mo? Ang pera mula sa insurance. Hindi mo naman bala itago lahat para sa sarili mo, di ba? Ha?
Bitaw! Bitawan mo ako! Anong ginawa mo sa akin? Ano to? Anong nangyayari? Power Index, 355. May kapangyarihan talaga ako. Clara, walang awa ang universo. Tinatrato nito ang lahat na parang mga asong dayami. Dahil pinagkalooban ako ng langit ng kapangyarihang ditaglay ng mortal. Mula ngayon, makukuha ko ang hustisya para sa iyo at itatama ang bawat mali. Ko! Hurry! Sino yan? Lumabas ka. Si Ethan yan. Ginawa niya to dati. Parang sinapian siya. Halos sakalin niya ako mula sa malayo. Hindi ko nakuha yung insurance money. Buiset. Boys, kunin ang mga armas. Anak ng puta. Ngayon, babawiin natin ang insurance money na yan. Jason, ngayon, ibibigay mo ang buhay mo sa akin. Jason, ito. Anong nangyayari? Ito. Magic? Lahat. Hulihin siya. Patayin siya. Jason, hindi mo ba ako papatayin? Sige, gawin mo. Ethan, hindi ko alam kung anong spell ang ginamit mo. Sa likod ko ay ang Vance Group, si Ginoong Victor, ang batang master nito. Patay ka. Ha? Ginamit mo tong bagay na to para hiyain si Clara, di ba? Ngayon, sa ngalan ng langit, kukunin ko ito. Talagang sumabog. Jason, ang anak ang nagbabayad ng utang ng ama. Ang kuya ay parang ama. Ang mga pagkakamali ng bunso mong kapatid, ikaw ang magbabayad. Natural lang at makatuwiran. Hindi ka tatantanan ng Vance Group. Ano? Sakto. Bubunutin ko ang mga puwersa sa likod mo at ang criminal network na iyan na lumalason sa mga tao hanggang sa ugat. Ang Vance Group, kahit gaano kalaki ang kapangyarihan nito, ano ang magagawa nito sa akin? Kung hindi siya lalapit sa akin, ako na mismo ang lalapit sa kanya. Mga bata ngayon, talagang hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Master Felix, Power Index, 1088. Jason, hindi ka ba dapat ang tinatatakutan sa Nanking City? Bakit hindi mo man lang matalo ang isang basurero? Ginoong Victor, itong basurero may utang sa grupo natin at hindi makabayad. Pumunta ako sa asawa niya para maningil ng interes. Tapos bigla, Sa mundong ito, mayroon palang ibang tao na may ganitong kapangyarihan at may power index na mahigit 1,000. 300 lang ang akin. Bahala na, ibibigay ko ang lahat ko. Natuklasan ang lumuwag na pulsates. Lusutan ang governing vessel. Pagkatapos lumusot, tanggapin, at lusutan. Tumanggi. Ang power index ay maaaring itaas sa 5,900. Mamili, host. Siyempre tinatanggap ko. Nangyari yan ang pagkikita mo sa iyong asawa.
Babala. Ang paglusot sa governing vessel ay magdudulot na mawala ang memorya ng pagkikita mo sa iyong asawang si Chloe. Ipagpapalit mo ba? Ipagpalit. Iniksyon ng kapangyarihan sa progreso. Countdown. 10 minuto ang natitira. Anong exchange? Exchange, Master Felix, noong gusto mong sumali sa Vance Group. Akala ko peke ka lang. Pero sa mundong ito mayroon talagang mga superhuman. Itong maliit na bata hindi naman mapanganib para sa atin, di ba? Sa panahon ngayon, ang mga rogue cultivator ay alam lang ang mga pangunahing kaalaman at hindi alam ang lugar nila. Sa kawalang kabuluhan ng kanyang kultibasyon, kahit mag-cultivate pa siya ng 100 taon, hindi pa rin siya katapat ng matandang mongheng ito. Ginoong Victor, huwag kang mag-alala. Maaari mo na siyang paglaruan kahit paano. Paano ko siya paglalaruan? Ang mga kalokohan na ginamit ko sa mga nakaraang taon ay lahat na luma. Sino ang makakaisip ng bago? Ginoong Victor, ang iyong abang lingkod ay may plano. Mabuti. Lucas, bastardo. Ethan, ang matalinong tao ay sumusunod sa agos. Makakapasok ka sa Vance Group. Ito ay magdadala ng karangalan sa ating pamilya. Pareho tayo ng pinagmulan. Magsakripisyo ka na lang para sa akin. Ano naman ang malaking bagay? Ano ba tong bagay na to? Lucas, principal at interest. Utang niya sa ating kasino ay 650,000 piso. Si Ethan ang kanyang kuya. Kaya, may magagawa ka bang masaya? Clara, Hindi siya karapat-dapat paglaruan. Bukod, wala na siya, di ba? sa harap mismo ni Ethan, ikalat ko ang mga abo ni Clara. Ginoong Victor, ito ang sisidlan ng abo ni Clara. Lucas, wala kang puso. Huwag kang masyadong makitid. Noong buhay pa si Clara, talaga namang inalagaan niya ako. Ginagamit ko ngayon ang sisidlan ng abo ni Clara para pasayahin si Ginoong Victor. Iyan ang pinakikinabangan. Lucas Giba, Hindi ako si Lucas. Simula ngayon, aso na ako ni Ginoong Victor. Tawagin mo akong Lucky kung gusto mo. Lucky. Sige, Lucky. Ang galing mo talaga. Dala-dala mo ang sisidlan ng abo ni Clara kahit saan. Hindi ko kasalanan. Sa totoo lang, ngayong araw, mula sa sementeryo, balak kong nakawin ang sisidlan ng abo ni Clara. Gagamitin ko ito para takutin si Ethan. Para ibigay niya sa akin ang insurance money ni Clara. Sa akin. Sa ganoon, ang utang ko sa Vance Group ay mababayaran. Ngunit, dito, naging kapaki-pakinabang. Lucky. Sa Vance Group, naging tunay kang tapat. Ang utang mo sa Vance Group ay binura na. Lucky, tapos na si Jason. Simula ngayon, ikaw na ang pumalit kay Jason. Ano sa tingin mo? Af. Kahit ano sabihin mo, amo. Hahaha, mabuti. Lumapit ka at kunin mo, paslit. Hindi ba't hinahanap mo ako? Tumigil ka dyan. Hahaha. Pagsisisihan mo ito. Bilang pababa. Lucky, halika rito. Hindi mo ba sinabi? Napakasarap ni Clara. Halika, tikman mo. Aray. Ang sarap ni Clara. Ew, nakakadiri. Ginoong Victor, nagkamali si Lucky. Lucky, hindi mo ba sinabi? Napakasarap ni Clara. Patikimin mo rin ang kapatid mo. Ang mahal mong kapatid dapat ding mamiss ang lasa ni Clara. Hahaha. Bilis. Tapos na. Bumalik siya. Guro, sagipin mo ako. Felix.
Manonood ka lang. Hindi rin madali para sa akin. Naabot ni Ethan ang mid-path entering stage. Power Index, 5,000 naraan siyang napot siyang. Sabing ko sa'yo. Pagsisisihan mo ito. Felix, ano bang problema mo? Di ba sinabi mong paglalaruan lang natin siya? Paano siya biglang naging napakalakas? Huwag kang mag-alala. Mukhang sinunog niya ang kanyang life essence para pilit na itaas ang antas ng kanyang kultibasyon. Wala na yan. Huling hininga na lang. Sa tingin ko hindi siya tatagal ng 15 minuto. Sigurado ka? Kung talagang itinago mo ang kultibasyon mo, bakit force control lang ang ginamit mo laban sa Golden Banner spell ko? Kahit pansamantala mong itaas ang antas ng kultibasyon mo, askal ka pa rin. Naunawaan mo ba ang Heaven Tier Power? Advanced Gravity Field? Kaliwanagan. Kaliwanagan! Namaster ko na ang gravity field! Kaliwanagan? Kaliwanagan? Buisit! Oo, Ethan. Lumaki tayo ng magkasama. Ano ka ba? Hindi ko ba alam? Naliwanagan ka pa? Nag-summon ka ba ng Monkey King? Master Felix, sa tingin ko natamaan siya ng Golden Banner spell mo at nagulo ang utak niya. Hahaha, Ethan. Huwag ka mag-alala. Maya-maya, sasabog ka at mamamatay. Ako mismo ang magdadala sa iyo sa krematoryo. Ano ba ang iniisip ng batang ito? Huwag ka mag-alala, Clara. Ipapadala ko ang lahat ng nangapi sa iyo, bawat isa sa kanila, diretso sa impyerno. Buisit. Felix, patayin siya. Go. Ito, anong nangyayari? Early path entering stage lang. Narinig mo na ba ang realm suppression? Buisit, path glimpsing ka lang na maliit na bata. Kahit sunugin mo ang life essence mo, sa pinakamataas, makaka-breakthrough ka lang sa late path glimpsing stage. Paano mo masasabi ang realm suppression? Ito'y imposible. Bakit hindi ko maramdaman ang iyong antas ng kultibasyon? Sabi ko sa'yo, realm suppression yan. Kahit mag-cultivate ka pa ng 100 taon, hindi mo makikita ang aking likuran. Mayabang. Ngayon, gagawin kitang alikabok gamit ang 10 Seal Blood Curse. Aray, Sabi mo nagsusunog ako ng life essence? Pero ikaw, ang naunang nagsunog ng sayo. ha ha ha! Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na takot. Ang gravity. Feel. Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Itong si Ethan ay talagang hindi ordinaryo. Makakaya natin. Itong si Felix. Paano siya naging ganito? Bakit kayo lahat tumatakbo? Tigil. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Bilisan nyo at patayin siya. Ethan, tunay mong kapatid ako. Pamilya tayo. Pakiusap, wag mo akong saktan. Ethan, magkadugo tayo. Alam ko na, hindi mo ako kayang saktan. Teka, may mali. Ang puso mo pula rin pala. Bakit ang puso ng tao ay sobrang itim? Anong itim? Tingnan mo. Ang puso mo pula naman. Akala ko itim. Huwag kang mag-alala, Lucas. Dahil sa lahat ng kasamaan mong ginawa,
Tingnan mo, ako na talagang aasikaso sa putang ito para sa'yo. Hahabulin kita! Sige, aalis na ako. Tama. Naalala ko si Clara bumili ng life insurance, di ba? Bigyan mo ako ng kalahati ng pera sa insurance. Pangako, hindi na ako lalapit sa'yo. Kaya ngayon, pumunta ako sa sementeryo at ninakaw ang mga abo ni Clara. Bala kong gamitin ang mga abo para takutin si Ethan, para makuha ang pera sa insurance ni Clara at ibigay sa akin. Sa ganung paraan, mababayaran ko ang utang ko sa Vance Group. Pagtubusin ko ang mga kasalanan mo, Lucas. Ako mismo ang magdadala sa iyo sa krematoryo. Guro, bilis! Kung hindi ka darating agad, ang iyong alagad ay mahuhulog. Kapit lang, alagad. Darating ako para iligtas ka. Susunod, ikaw na. Felix, kaya mo ba talaga ito? Huwag kang mag-alala, Ginoong Victor. Kakapadala ko lang ng message talisman. Tiyak na ililigtas tayo ng guro ko mula sa gulo na ito. Guro, iligtas mo ako. Guro, ang galing mo. Sabi ko sa iyo, mababaw pa ang cultivation base mo at hindi mapakali ang isip mo. Bakit ka nakikialam sa mga gawain ng mundong ito? Hipokrito, kung hindi dahil sa iyong pagpapabaya, paano siya nangahas na maging kasabwat mo? Ang kapal ng mukha mo. Guro, tingnan mo. Ito ang Rogue Cultivator. Hindi niya iginagalang ang Mystic Heaven Sect natin, kahit kaunti. Mayabang. Sobrang mayabang. Kahit isang rogue cultivator, dapat alam ang reputasyon ng ating Mystic Heaven Sect. Anong Mystic Heaven Sect? Puro masasamang hipokrito. Aba. Kahit na mali ang pagkitil ng buhay. Buisit? Bakit may isa pang True Paragon Stage? Matatapos ba ito? System? Paano ko mabilis na mapataas hanggang late True Paragon Stage? Path entering Chi hanggang True Paragon Stage. Pagdaan sa tatlong pangunahing yugto ay imposible. Hahaha. Ethan, patay ka na. Ang aking master ay isang powerhouse ng True Paragon Stage. Kahit ngayon nakatagpo ka ng makalangit na tadhana, hindi mo pa rin. Makatapat ang aking master. Hahaha. Ethan, hayop ka! Gusto ko lang na ikaw ay maging stepping stone ko at tulungan ako. Pero ikaw ay nagpabagsak sa akin ng napakalakas. Salamat sa pagdating ng Exalted Immortal. Binuhay akong muli. Ethan, ito ang tadhana. Lahat ng iyong desperadong pagsisikap ay walang iba kundi isang panandaliang ilusyon. Ethan, Hamak na basura. Sino ba ang nakakaalam kung saan ka nakaipon ng kaunting swerte at akala mo kaya mong tumayo kasama ang Vance Group, isang mataas na punong tulad nito at sumikat kasama nito? Pagkatapos ng lahat, isa ka lang ordinaryong tao. Masyadong naive. Ang alitaptap ay naglalakas loob na makipagtagisan sa maliwanag na buwan. Bata, sa una, hindi ko balak na gawing mahirap para sa iyo. Pero ininsulto mo ang Mystic Heaven Sect. Iyan ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Kaya, wag mo akong sisihin sa pagiging walang awa ko. Natukoy ang natitirang Crimson Aura. Natukoy. Na-activate ang Divine Essence Power. Divine Essence Power. Ang swerte naman. I-activate.
Ethan, sa wakas ay nagkita tayo. Noong huling lumabas ako, nakita kita. Sino ka? 3,000 mundo. Ikaw ay ako. At ako ay ikaw. Tayo ay mga batas ng mundong ito. Ako ay ikaw. Mas tiyak, ako ikaw mula 10,000 taon ang nakaraan. Sabi mo ikaw ang Diyos ng mga batas. Paano? Dislibing taon ang lumipas, naging ikaw ako? Kahit ang mga batas ay hindi makatakas sa Prajna Omen. Ethan, nawalan ako ng isang puso, nakulong sa Chaos Divine Realm na ito. Kung tutulungan mo akong hanapin ito, makakabalik ako sa trono ng mga batas. Kung hindi, ang buong mundo ay lulubog sa kaguluhan at kadiliman. Teka, napakagaling mo at kailangan mo pa ng tulong ko. Pre, ngayon may isang lalaki na may power index 10 beses na mas mataas kaysa sa akin. Halos hindi ko na maprotektahan ang sarili ko. Paano kita matutulungan? Ang punong sekta ng Mystic Heaven Sect na ito ay eksaktong siya na aking ipinadala 62 taon sa hinaharap upang tanggapin ka na pinangalanang Stella. Ang kanyang mga alagad ay hindi dapat magpahirap sa iyo. Ngayon, nakuha mo na ang Crimson Breath. Tiyak na mas mag-iingat siya sa iyo. Ang punong sekta ng Mystic Heaven Sect, ang nangungunang sekta sa Great Sha. Kaya pala, alagad natin siya. Hindi eksaktong alagad. Siya pala ay isang-isang hibla ng buhok mula sa katawan ko. Hibla ng buhok mula saan? Ito. Huwag ka nang mag-alala dyan. Kaya anong gagawin ko ngayon? Saan ako pupunta para mahanap ang puso mong nawala? Ngayon, hindi kompleto ang aking spiritual sense at mahina ang aking mahika. Tinanong mo ako, hindi ko rin masagot ikaw. Imposible. Pre, ang power index mo ay isa sinusundan ng 30 zero. At tinatawag mo yung mahinang mahika? Ang humble bragger mo. Hi, kahit ikaw ay nakakakita sa aking mahika. Tama na, tapos na ang oras. Dapat kang bumalik sa iyong dimensyon. Tungkol sa atake ni Arthur, haharangin ko ito para sa iyo. Iiwan ko na sa iyo ang iba. Ito, hindi maaari. Ito ang aura ng punong sekta. Paano nangyari iyan? Sino ka ba talaga? Paano mo nakuha ang ng ating punong sekta ng Mystic Heaven Sect Crimson Breath? Higit pa sa Crimson Breath ang meron ako. Ang inyong punong sekta ay isang hibla lang ng aking buhok. Guro, siguradong ninakaw niya ang natatanging lihim na teknik ng Mystic Heaven Sect. Hindi dapat mabuhay ang batang ito. Tumahimik ka. Hindi ko pa narinig na ang Crimson Breath ay may lihim na teknik sa kultibasyon. Pero minsan sinabi ng punong sekta na bilang tagapangalaga ng immortal na ninuno, siya ay dumating sa mundong ito. Baka ito ang batang iyon. Pero bakit ang bata pa niya? Hoy, Arthur. Bakit hindi ka nagsasalita? Ang mabuting alagad mo ay patuloy. Nag-uudyok sa iyo na magtrabaho. Paslit, si Master Arthur ay nagsasagawa ng daan ng habag bago kitilin ang isang buhay. Siya ay laging nagsisisi sa immortal na ninuno. Ang pagpabuhay sa iyo ng 15 minuto ay swerte mo na. Anong hinahabol mo? Tama. Nagmamadali si Ethan para bumaba, para lang makita ang aking mahal na Clara. Lintik. Ang punong sekta ay nakaseklusion sa loob ng 3 taon at hindi lalabas sa loob ng 7 araw pa. Ngayon, hindi ko siya maabot. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko kaya. Hindi mo alam. Kung ano ang maaaring magkamali. Elder Arthur, ang Vance Group sa rekomendasyon ni Grand Protector Silas ay sumali na sa Mystic Heaven Sect.
Sa marangal na pahintulot ni Protector Silas, Elder Arthur, hindi mo kailangang mag-alala na mapatay ang maling tao at maparusahan ng Mystic Heaven Sect. Kaya ang Vance Group ay sumali na kay Protector Silas. Binabati kita. Tumahimik ka. Narinig mo? Ethan, ang aking guro ay malapit ka nang ipadala sa impyerno. Tumahimik ka at umayos. Huwag kang maingay. Sabi ko, tumahimik ka. Guro, anong ibig mong sabihin? Ako ang mabuti mong alagad. Guro, Sa mundong ito, tanging nakita ko lang ang punong sekta at itong bata na may crimson breath. Walang padalos-dalos ngayon. Patayin siya. At ang Vance Group ay pumanig na kay Silas. Karaniwan, si Silas, dahil sa kanyang katayuan bilang protector, ay laging nakakalamang sa akin. Ngayon, suportado siya ng Vance Group. Hindi ko hahayaan na magawa niya ang gusto niya. Ngayon, para paalisin itong bata, anong dahilan ang maisip ko? Sumakay ka sa kotse. Ano ba yan? Anong klaseng pagpapanggap ito? Guro, bakit ninyo siya pinakawalan? Hindi magandang araw para pumatay ngayon. Ikaw, Nasa bahay ko na tayo. Sino ka ba talaga? Ibig mong sabihin, kapatid ka ni Victor, Clara. Isang mansanas bawat araw, layo sa panganib. Diyos ko! Sa mundong ito, paano magkakaroon ng taong sobrang kamukha? Crimson. Ito ba'y pagsubok na ipinadala ng mga batas? Ang asawa mo? Talagang kamukha ko. Dahil ikaw ay kapatid ni Victor, bakit mo ako iniligtas? Maaaring nagbabalak ka pa? Kahit na siya'y kapatid ko, magkapatid lang kami sa labas. Ang mga tulad ni Clara, pinatay ni Victor, ay di mabilang. Bawat isa, winasak ang pamilya. Hindi ba ito ang paraan ng Vance Group? Nang aagaw ng yaman? Hindi lagi ganyan ang Vance Group. Dati itong nagbibigay ng benepisyo sa mga tao. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, nagkasakit ng malubha ang aking ama at hindi na muling nakabangon. Iyon ang panahong ginawa ng kapatid ko ang abot ng Vance Group. Na isang buhay na impyerno. At pinaslang niya ang nanay ko. hempe. Yung walang kwentang master mo, ano bang nangyayari sa kanya? Noong si Ethan, itong paslit, ay malapit ng mamatay. Bigla nila siyang pinakawalan. Tito, Ginoong Victor, may immortal master sa pinto na humihingi sa iyo sa pangalan. Magaling. Tiyak na si Grand Protector sila siyon. Bilisan mo, papasukin mo siya. Opo, sir. Malalim ang ugat ng Vance Group. Ngayon, sila ay nasa ilalim din ng protector ng Mystic Heaven Sect. Gusto mong kalabanin siya mag-isa? Sa tingin mo, may pag-asa ka? Mag-isa. Hindi ko kayang ibagsak ang Vance Group. Pero sinasabi ko sa iyo, si Victor ay baliw na baliw. Pinatay niya ang napakaraming pamilya at nag-iwan ng napakaraming walang tahanan. Sila ang aking sandalan. Magkaisa tayo, pumasok sa Vance Group at mangalap ng ebidensya ng mga krimen ni Victor.
parang mga langgam. Unti-unti nating sisirain ang tila matibay na dam ni Victor. Kung tayo ay isang kislap, kaya nating magpaalab ng malawak na apoy. Oh, yang paslit na si Arthur. Bigla nagpakita ng awa kay batang iyon na nagngangalang Ethan. Medyo natatakot siya. Tama. Kalimutan mo na iyan. Ang gawain na ibinigay ko sa iyo. Kumusta na? Para sagutin ang Grand Protector. Ang iyong nasasakupan ay sumunod sa mga kaayusan ng Grand Protector. Araw-araw, pinapainom ko ang aking mapang-aping ama ng gamot. Bukas na ang huling dosis. At pagkatapos ay tatapusin ko ang gawaing itinalaga mo, Grand Protector. Mabuti. Ginagawa ko ito sa iyong ama. Wala kang tutol, di ba? Hindi maglalakas loob ang iyong nasasakupan. Yang mapang-aping ama ko ay makitid ang pananaw. Paano niya malalaman ang iyong dakilang kapangyarihan, Grand Protector? Yung matandang bastardo, dapat lang siya. Ha ha ha. Mabuti. Napakabuti. Pagkatapos, bukas sasama ka sa akin para ibigay sa mapang-aping ama mo ang huling dosis ng gamot. Anihin mo ang gantimpala. Opo. Matandang hukluban. Buksan mo ang bibig mong gago. Buksan mo ang bibig mo. Wala akong utang sa'yo. Ha 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 ha. Oo. Kung hindi, paano ako mabubuhay? Ha ha ha. Buksan mo ang bibig mo. Buksan ang bibig mo. Buksan mo ang bibig mong gago. Ah. Kaya gusto mo akong tulungan kalabanan ang Vance Group ng magkasama. Oo, sumali na si Victor kay Silas at may kapangyarihan sila. Kaya hindi tayo makakalaban sa kanila. Pero may kapangyarihan ka rin. Kaya naniniwala ako. Kaya mo talaga kaming tulungan. Ikaw, Nasa panig mo ako at nasa panganib ang Master bukas. Clara. Kaya noong araw na iyon, ang nagligtas sa paslit na ito ay ikaw. Victor, ano ang gagawin mo kay tatay? Victor, tigilan mo na ang katigasan ng ulo mo. Ha ha ha. Ikaw. Ikaw si Ethan, ang binanggit ni Victor, di ba? Ha 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 ha. Hindi mo inaasahan yon, ha? Arthur, yung matandang hukluban, sinadyang pakawalan ka. Ngayon, dinadala mo yung bobong kapatid ko sa aming mga kamay. Ang gago. Lord Protector, itong gago si Ethan. Ang power index ni Silas ay 188,500. Damn it. Sira ang power system na ito, di ba? Bakit may isa pa na may power index na mahigit 180,000? Ha ha ha. Pasli, itong matandang ito, kailangan lang ng isang daliri para durugin ka. Damn. Sobrang bigat ng pressure. Hindi ako makalaban kahit kaunti. Ay, Aba-aba, kung hindi ito ang ating Grand Elder Arthur? itong matanda hindi maglalakas loob na sumalungat sa Grand Protector. Kaya alam mo nga na ako ang Grand Protector. Grand Protector, hindi dapat masaktan si Ethan. Sabi mo hindi siya pwedeng saktan, kaya yun na. Arthur, akala mo ikaw ang punong sekta. Grand Protector, si Ethan ay taglay ang homologous aura ng punong sekta.
sa loob ng maraming taon. Ang utos ng punong sekta ay hanapin ang batang ito. Talagang hindi siya dapat masaktan. Ano? Homologosaura? Pakiusap, Grand Protector, tingnan mo mismo. Kung gayon, lalo siyang dapat mamatay. Paano nangyari iyon? Bakit ang iyong cultivation base ay umabot sa Great Perfection stage? Bago nag-seclusion ang punong sekta, binigyan niya ako ng Mystic Heaven token. May 3 pagkakataon para paramihin ang aking cultivation base. Ngayon, kung hindi ka aatras, dudurugin ko ang Mystic Heaven token, susunugin ang aking life force para itaas ang aking cultivation ng 10 beses at ibagsak tayong dalawa. Kaya nasa matandang Arthur talaga ang Mystic Heaven token. Talagang maganda ang trato sa iyo ng punong sekta. Binigyan ka pa ng Mystic Heaven token. Sabi ng punong sekta, bobo raw ako, pero ako ang pinakatapat. Ang Mystic Heaven token na ito ay maaari lamang ibigay sa isang mabuting mangmang tulad ko. Ibig mong sabihin, siya ang hinahanap ng punong sekta, ang may parehong pinagmulan? Kaya paano mo mapapatunayan? Ang tatay ni Ginoong Victor ay sinasapian ng masamang enerhiya. Si Ethan at ang punong sekta ay parehong may Crimson Breath. Ang Crimson Breath ay pure yang energy. Tiyak na mapagagaling nito ang tatay ni Ginoong Victor. Gusto kong makita kung totoo o peke ang batang ito. Bahala ka. Salamat sa tulong mo, Elder Arthur. Anong nangyayari? Itong matandang hukluban hindi na babalik sa buhay, di ba? Anong nangyayari? Walang sagot. Halos mamatay ako sa takot. Sabi ko sa iyo may taong galing sa wala tulad ng maliit na batang ito. Ay karapat dapat pa ba sa Crimson Breath? Kita mo? Wala siyang kwentang loser. Matandang hukluban, bulag ka ba? Paano naman ang isang askal na tulad niya makakapantay? Sa punong sekta? Arthur, sa tingin ko, matandang ulol ka. Ikaw, ano ang alam mo? Sino ang iniinsulto mo? HMP. Grand Protector, bata pa si Ethan. Hindi niya alam ang paraan ng pagdaloy ng key. Ikaw ay nagsanay ng mahika sa loob ng maraming taon. Paano hindi mo alam? Ni hindi man lang niya alam ang paraan ng pagdaloy ng chi. Paano siya makakapag-usap tungkol sa Crimson Breath? Pakiusap, Elder Arthur. Turuan ninyo si Ethan ng paraan ng pagdaloy ng chi. Elder Arthur, huwag magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ito, Crimson Breath. Sa madaling salita, ito ay isang bibig ng hiningang immortal. Hiningang immortal? Eksakto. Ngayon, tungkol sa paraan ng pagdaloy ng ki, ito ay bibig sa bibig lang. Bibig lang. Hoy! Hindi ba ito ay bibig sa bibig? Ang tatay ni Ginoong Victor at ako, ito. Hindi tama iyon. Wala nang ibang paraan. Ethan, kaya mo yan. Seryoso? Sir, talagang matuwid kayo. Talagang naglakas loob kang gawin iyon. Kumusta? Ang balbas ng tatay mo ay napakamagaspang. Tatay, okay ka lang ba? Hindi ko akalain itong bata ay talaga ang sa punong sekta homologous body. Nakuha ito ng walang kahirap-hirap. Paano iyon nangyari? Itong matandang hukluban, paano siya nagising? Matandang hukluban, sino ang nagpabuhay sa iyo? Akin ang Vance Group. Pumunta ka sa impyerno. Hindi ka ba malapit ng mamatay? Mamatay ka na! Victor! Bitiwan mo! Bitiwan mo! Pumunta ka rin sa impyerno. Lahat kayo, sa impyerno. Hahaha! Hindi makatao iyan!
Victor! Baliw na baliw ka! Immortal Master, iligtas mo ako. Dahil itong batang si Ethan ay nagpatunay na siya ang sa punong sekta homologous body, kaya ko. Hindi ko siya hahayaang mabuhay na makalabas dito. Elder Arthur, Silas, ikaw, taksil na alagad na bastardo. Ngayon, ako si Arthur. Kahit sunugin ko ang aking divine essence, kahit sunugin ko lahat, hihilahin kita. Ikaw na halimaw, na may matinding ambisyon, sabay na mamatay. bakit gagawin ni Elder Arthur ito para sa akin? Astig, no? Hindi ko akalaing makakarating ako sa Soul Formation balang araw. Ha ha ha! Kung hindi lang ako umasa sa Mystic Heaven token na iyon, ang galing sana. Kapag naabot ko ang Soul Formation, makakaakyat ako sa immortalidad. Peste. Si Arthur ay talagang hindi takot mamatay. Sa pamamagitan ng aura sa Mystic Heaven token na iniwan ng punong sekta, sapilitan niyang pinataas ang kanyang cultivation base ng 10 beses. Talagang nagiging mapanganib na ngayon. Silas, sa loob ng maraming taon, umasa ka sa iyong superior na cultivation. Palagi mo akong binubuli. Akala mo ba ngayon, gamit ang kapangyarihan ng Soul Formation, dudurugin kita hanggang sa hindi ka na makalaban? Matandang Arthur, hindi mo naman talaga akala na natakot ako sa iyo, kaya nasa iyo pala ang Mystic Heaven token. Pero bakit mo akala wala rin ako niyan? Kung sakaling maging masama, sabay tayong mamamatay ngayon. At patutunayan ko na karapat-dapat ako maging Grand Protector ng Mystic Heaven Sect. Posible bang? Si Silas ay mayroon nga ding Mystic Heaven token. Naalala ko sinabi ng punong sekta bago siya nagretiro, lulan siyang nagbigay ng 3 Mystic Heaven token. Posible kaya? Grand Protector, Tito, wag po ninyong saktan ang guro ko. Wag gamitin ang Mystic Heaven token. Guro, kung sisirain ninyo ang inyong meridians ngayon, makakaya pa ninyo. Kayo at ang Grand Protector ay parehong taga Mystic Heaven Sect. Bakit kayo nag-aaway? Guro, Tama na, tayong dalawang matatanda ay hindi man lang kasing sensible ng isang junior. Tumigil na ako. Ang aking cultivation based sa buong buhay ay nasayang na ngayon. alagad mo ako sa loob ng maraming taon at ginawa ko lahat ng sinabi mo. Pero ikaw, hindi mo ako pinapayagan gawin ito. O iyon, nagsanay ako ng husto. Para saan? Felix, Ikaw ang nalilito. Ako ang nalilito. Ikaw ang nalilito. Arthur, bakit tayo nagkukultivate? Ang pagkukultivate ay para umangat sa mga mortal. Pero ikaw, araw-araw mo akong sinasabihan na huwag gamitin ang cultivation base ko para apiin ang mga mortal. Nawawala ka ba sa sarili mo? Sabi mo pa. Arthur, tingnan mo. Ang alagad mo ay mas malinaw ang paningin kaysa sa iyo. Hindi mo lang maintindihan. Hindi. Ako, si Felix, ay hindi kailanman magiging ganitong alagad. Ang mabuting ibon ay pumipili ng magandang puno. Sana tanggapin ng Grand Protector itong hamak na ito bilang alagad. Itong hamak na ito ay susunod sa pangunguna ng Grand Protector. Ito ay ang sumpa ng katapatan ng itong hamak na ito sa Grand Protector. Ang rage meter ng host ay umabot na sa critical. Naramdaman ng host ang hangganan ng Divine Realm.
maaari mong lampasan ang iyong kapangyarihan at likhain ang Crimson Spirit. Likhain ang Crimson Spirit. Ang presyo, kalimutan ang iyong mahal sa buhay na ito. Mag-breakthrough o hindi. Felix, ang paggawa nito, hindi ka ba ginagambala ng konsensya mo? Konsensya? Hindi mo pa rin maintindihan. Noon, sumali ka sa sekta bago ako at pumasok sa landas ng mas maaga pa. Ikaw pa nga ang unang alagad ng punong sekta. Pero naisip mo na ba, bakit ngayon ang kapangyarihan ko ay buong 3 beses kaysa sa iyo at higit pa? Hindi mo pa ba maintindihan? Dahil ang mga kultibador ay ipinanganak upang pamunuan ang mga mortal. Kung wala ang puso ng isang pinuno, paano mo magiging karapat-dapat sa katawan ng kultibador na ito? Tingnan natin ang mga mortal kung paano tignan ng mga mortal ang mga hayop. Kung ang tao ay kumakain kasama ng hayop, sa buhay na ito, ano kaya ang maaabot nila? Kung kumakain ang tao kasama ng aso, sa buhay na ito, ano pa ba ang aabutin niya? Ato, Tingnan mo, ang dating mong alagad ay mas alam kung paano umikot ang mundo kaysa sa iyo. Hindi. Noon, ang punong sekta hindi sinabi iyon. Punong sekta? Ang punong sekta ay isa lang galing sa divine domain. Isang divine domain na nilalang. Hindi na kailangan magsikap at madali niyang maaabot ang kasukdulan ng mundong ito. Madali para sa kanya sabihin. Pero tayo? Kami ay nagdusa ng sobra, naglinang ng buong puso, at sa wakas, hakbang sa hakbang, naabot ang kasukdulan ng mundong ito. At ngayon kaya naming utusan ang lahat ng puwersa ng kalikasan. Kaya bakit pahihirapan ang sarili sumusunod sa mga batas ng mortal? Mabuting alagad, gawin mo. opo, guro. Pagsulong. Nakuha ni Ethan ang Crimson Spirit. Wasakin. Wasakin. Antas ni Ethan. Nakasulat, Myriad Laws Heavenly Aspect, 000000. Power Index, 100 bilyon. Anong antas ito? Paano? Paano siya naging mas malakas kaysa sa punong sekta? Ikaw ang nagsabi na ang mahihina ay dapat mamatay, di ba? Hindi yun ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sabi mo na ang mga taong may kapangyarihan ay dapat mamuno sa mga ordinaryong tao. Tama? Ang ibig kong sabihin ay magkaisa tayo. Magkaisa? Kung magkaisa tayo sa mundong ito, sino pa ang makakapagpabagsak sa ating pamumuno? Pamumuno? Pagpatay sa mga asawa ng iba. Pang-aapi sa mga anak ng iba. At pang-aapi sa kanilang mga magulang. Hindi. Mali ka. Lahat ay tungkol sa resources. Pera lang. Tungkol sa pag-enjoy sa yaman at karangalan. Iyan ba ang dahilan ng pag-cultivate mo? Hindi. At saka, para makamit ang kaliwanagan at maging immortal. Mas mataas na ang cultivation base ko kaysa sa iyo ngayon. Kahit sa ngayon lang. Libu-libong beses na mas mataas ang akin kaysa sa iyo. Kaya dapat din kitang utusan, ha? Ako ang pinakamataas na alagad ng Mystic Heaven Sect. Kung papatayin mo ako, lalabas ang punong sekta at hindi kanya hahayaang makatakas. Bukod dito, galing din ako sa Ocean King Palace sa Western Realm. Oh? Ikaw nga ang hinihintay ng punong sekta. Tiyak na nga. Elder Arthur. Arthur. Patay na si Arthur. Masakit. Masakit ang ulo ko.
Tama nga, ang power index spike na iyon hanggang 10 bilyon pansamantala lang. Nasaan ako? Tiyak na noong lumagpas ang power index sa limitasyon. Ako na himatay. Sino yan? Aral. Ikaw. Anong ikaw? Sinasaktan mo ako. Ikaw si Clara. Weird yan. Parang kilala kita. Oo naman. Hindi ba sinabi mong kamukha ko eksaktong yumaong asawa mo? Asawa? Oo, ang asawa mo, Clara. Ang asawa ko? May asawa ba ako? Hindi ko matandaan. Ethan! Ethan! Huwag mo akong takutin! Sinuri ko, ang Ocean King Palace. Kayo. Ganyan pala talaga kayo. Master, Kung hindi ko tinatakan ang iyong isang kaluluwa at isang espiritu sa singsing, sa pagkakataong ito, malamang patay ka na. Master, napakatalino ninyo. Hindi ko akalain na ang taong hinanap ng pokpok na si Stella, ang may crimson homology, ay ganito kalakas. Malakas? Bata lang siya na kamakailan lang pumasok sa path. Gaano ba siya kalakas? Noong una, siya ay nasa path entering great perfection lamang. Ngunit sa isang iglap ay narating niya ang isang antas na hindi ko masilip. Mukhang Magsalita. heaven and earth stage. Talaga namang crimson. Kailangan nating humanap ng paraan upang patayin ang batang Ethan na iyan. Ang aking Panginoon sa Divine Realm ay ang masamang Diyos, Demon Lord Diablo. Hanggat hindi niya matutulungan si Crimson na mabawi ang nawawalang puso, ang Demon Lord ay laging mananaig laban kay Crimson. Ang Divine Realm ay laging nasa mga kamay din ng Demon Lord. Opo. Ang hirap ng ginawa ko para malaman ang sinabi ni Silas tungkol sa Ocean King Palace. Nandito kayong dalawa at naglalaro ng masaya. Hindi nga, ako ang nag-alaga kay Ethan maghapon at magdamag. Nakapagod, alam mo? Halata, mahirap ang magdamag at maghapon. At nasa kama pa. Ano bang iniisip mo? Ako ang nag-alaga kay Ethan. Nakapagod talaga. At malamig pa. At inaantok ako. Kaya gusto kong humiga sa ilalim ng kumot para makatulog saglit. At saka... Tama? Wala akong alam. Inalagaan mo siya buong gabi. At ngayon may pigtails ka? Ang magpuyat para alagaan ang tao nagpapa-oily ng buhok. Naghugas ako ng buhok para patuyuin sa hangin para mabilis matuyo. Sa hangin mo pinatuyo? Sa ganyang pose? Sino ka? Yan ang dapat kong itanong sa'yo. Sino ka ba? Bakit ka biglang pumasok sa bahay ko? Sinasabi ko sa'yo, ako. Ano? Anong mali sa bibig ko? May masama siyang balak. Ito si Stella. Ang punong sekta ng Mystic Heaven Sect, ako iyon. Siya ay ipinadala 10,000 taon sa hinaharap para salubungin ka. Stella ang pangalan niya. Talaga bang divine stage? Hindi ba siya isang hibla lang ng buhok? So ikaw, si Stella. Oh, kilala mo ako? Ito ang natitirang bakas ni Arthur.
Unong sekta, lumabas na po kayo sa inyong pag-iisa. Paglabas ko lang ng pag-iisa, naramdaman ko ang balita ng iyong pagbagsak. Ano ang nangyari? Natagpuan ko po ang batang ito na si Ethan at gaya ninyo po, may crimson breath siya. Siya dapat ang hinahanap ninyo. Kaya, yung lalaking si Silas ay nagpilit po na patayin siya. Kaya po ako ay Mukhang may traitor ang Mystic Heaven Sect. Pasensya na po, unong sekta. Sumunod po ako sa inyo ng mahigit 600 taon. Ngayon, kailangan ko na pong magpaalam. Wow, diwata po ba kayo? Paano po kayo lumipad pababa mula sa langit? Ikaw ba ang bata mula sa mundo ng mga tao? Nasaan ang mga magulang mo? Patay! Ang lumang imperyo po ay natalo ng Nomadic Empire. Pinatay po nila ang mga magulang ko. Kaya, sumama ka sa akin at mag-cultivate, okay? Bibigyan kita ng pangalan, Arthur. Guro, yumuyukot po sa inyo ang inyong alagad na si Arthur. Arthur, 20 taon ka nang nag-cultivate sa akin. Bakit ka pa rin natigil sa yugto ng key condensation? Hehe. Ang inyong alagad ay mapurulang isip. Guro, wag po kayong masaktan. Arthur, nagpaplano akong magtayo ng sekta. Ano ang dapat nating tawagin dito? Guro, 100 taon na ang nakalipas, bumaba po kayo mula sa langit. Bakit hindi natin ito tawagin na Mystic Heaven Sect? Ingat po kayo. Lumabas kayong dalawa. Sino raw? Tama? Bakit? Dahil lang siya ang lalaki ko. Ang kapal ng mukha niya. Ano tong tungkol kay Ethan na lalaki niya? Walang kwenta iyan. Kung hindi dahil sa malakas niyang cultivation base, sanay. Goldie, anong ginagawa mo? Kung may oras ka para magreklamo, baka makinig ka na lang sa sinasabi nila. Baliw ka. Stella, prangka ka talaga. Anong ibig sabihin? Lalaki mo ako. Sinabi na sa akin ni Crimson ang lahat. Ikaw, Ano ako? Bahagi ka lang ng dalawa natin? isang buhok. Dahil alam mo na, hoy, Pag-usapan natin ito. saka ko ipitigil ang pag-arte. Master, miss na miss kita. Little Stella, I miss na miss si Master. Amoy iyan ni Crimson. Little Stella ay nasa mundo ng tao sa halos 1,000 taon at ay miss na miss si Master. Gusto ko ng yakap ni Master. Yakapin ko. Master, yakapin mo ako. Gusto pa ni Little Stella. Bakit ang sungit mo ulit? Mahal ko si Master, higit sa lahat. Mahal ni Little Stella si Master higit sa lahat. Master, miss na miss ka ni Little Stella. Yakapin mo ako. Na-miss ko ang amoy ni Master. Kumalma ka. Kasalanan ni Master ang lahat. Ginulo mo ang time travel. Kaya napadpad ako ng maaga. 1,000 taon sa mortal world. Nasa mortal world na si Little Stella. Naghihintay sa'yo ng 1,000 taon. 1,000 taon. Alam mo ba kung paano ko nalampasan ang 1,000 taon na ito? Manipis ang spiritual energy sa mortal world na ito. Stella, sa 1,000 taon na ito, hindi umunlad ang cultivation ko. Sobrang sakit. Nasa True God Great Perfection stage ka na. At sasabihin mo pang hindi umunlad? Master, nakalimutan mo 1,000 taon na ang nakalipas. Nasa True God na ako. Great Perfection stage. Si Arthur, sabi niya naka-seclusion ka. At nung nag-seclusion ka, tumagal ng ilang taon. Nung nag-seclusion ako, natutulog lang ako. 1 taon akong tulog sa isang pagkakataon. Ano pa bang gagawin ko dito? Pero, dati noong kasama ko ang Master of Crimson, hindi ko kailangan mag-cultivate. Nakatambay lang ako. Ang realm ko ay tuloy-tuloy na tumataas. Diba? Ang galing talaga ni Crimson. Kahit isang hibla ng buhok ni Crimson ay may power index na umaabot ng 9,990,000. Master, gusto ko pa. Hayaan mo akong sumipsip ng Crimson spiritual energy mo.
Sinasaktan mo ako. Gusto mo pa? Bakit ang greedy mo? Hindi ko na kaya ito. Ethan, bumaba ka sa kama ko. Ang punong sekta ng Mystic Heaven Sect ay isang hibla lang ng buhok mo? Hindi ka man lang makagawa ng dahilan ngayon? Dito, umupo ka. Kayo dalawa, nag-overthink kayo. Ang relasyon namin ay napakaburo. Napakapuro. Guro ko lang siya. Master, Ano bang iniisip mo? Ethan, at akala ko ikaw ay isang mabuting tao. Mahal na mahal mo ang asawa mo. Sino ang mag-aakala na magloloko ka talaga sa punong sekta ng Mystic Heaven Sect? Ikaw. Ako. Tingnan mo. Eto kasi, sa totoo lang, ang kapangyarihan ko galing sa Divine Realm mula sa isang Diyos ng mga batas na nagngangalang Crimson. Kaya ikaw ang Diyos ng mga batas ng Divine Realm, ang homologous body ni Crimson, at ang punong sekta ng Mystic Heaven Sect, si Stella, na ikaw din, ay isa sa mga buhok, Ni Crimson. at isa rin sa mga buhok ni Ethan. Iyon lang. Ano bang dapat ikatakot? Ang punong sekta ng Mystic Heaven Sect ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, Ethan. Gamit ang buhok na iyan, lipulin si Victor at lahat ng masasamang tao sa mundo. Hanggang sa huli, di ba perpekto iyon? Hindi ko kaya. Bakit? Guro Crimson, sa digmaan sa mundo ng mga demonyo, nawala ang puso mo. Hindi pwedeng kulang ang mga batas. Kung hindi kumpleto, hindi na iyan batas. Sa mundo ng mga demonyo, si Demon Lord Diablo ay nag-seal kay Guro sa Chaos Divine Realm. Ito ang mundo kung saan kayo at si Master nagkita. Kaya, sa mundo ng mga tao, ang cultivation base ko ay pipigilan ng mga sugo ni Demon Lord Diablo. Binabati kita. Silas. Salamat, Amo, sa pagbigay sa akin ng bagong buhay. Kaya, yang Demon Lord, nagpadala rin ba ng mga sugo sa mundo ng mga tao? Ang nakakatakot, hindi ko maramdaman kung nasaan siya, kung sino siya, anong kapangyarihan niya. Wala akong alam. Tanging magagawa ko, tulungan si Ethan hanapin ang nawawalang puso niya. Hanggat siya mabawi ang trono ng mga batas, ang kaayusan ng mundong ito maibabalik. Sa loob ng maraming taon, nagtatago ako sa Western Realm, Hub, palihim na lumalaban sa Mystic Heaven Sect sa silangan. Ang kapangyarihan ni Stella ay sinupil ko. Alam mo ba kung bakit ako nagpipigil na sirain siya at sa halip ay pinag-espiya kita sa kanya? Ang iyong nasasakupan ay hindi alam. Hindi layunin ang pagsira kay Stella. Ang mundo ng mga tao na ito ay isa lamang pocket dimension sa ilalim ng Divine Realm. Hindi man lang dapat banggitin. Ang aking Panginoon, Demon Lord Diablo, pinadala ako dito para hanapin ang homologous body ni Crimson
at sirain ito. Ganoon, hindi na kailanman makakabawi si Crimson ng nawawala niyang puso at ang aking Panginoon, Demon Lord Diablo. Wala nang dapat ikabahala. Mananatili magpakailanman ang Diyos ng mga batas, nakakulong sa hawla ng aking Panginoon parang alagang hayop. Ha ha ha. Kaya paano natin masisira ang homologous body ni Crimson? Tuwing nasa critical na sandali siya, nakakakuha siya ng cultivation base na libu-libong beses na mas malakas. Walang makakasira nito. Kaya nga pinaganak ka namin sa katawan ng kapatid niyang si Lucas sa simula pa lang. Hindi naiintindihan ng iyong nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, ang katawan na ito at si Ethan ay iisang dugo. Iisa ang pinagmulan natin. Bakit ang sabik ninyong sirain ang isa't isa? Ang katawan na ito ay makakabulag sa espiritual na koneksyon ni Ethan sa Divine Realm. Kaya naman sa loob ng maraming taon, si Lucas ang pumipigil kay Ethan. Si Lucas ang nagpahirap kay Ethan ng sunod-sunod at dumanas ng impyerno. Kahit ginawa siyang basurero at loser. Ikaw at si Crimson, pareho ninyong sinabi sa akin na kunin muli ang pusong iyon. Kunin muli ang pusong iyon. Ano ba talaga ang pusong iyon? Hindi ko alam. Hindi rin alam ni Master. Ikaw lang ang makakaramdam nito. Sa mundong ito, ano ang pinakamahalaga sa iyo? Clara? Ang asawa mo, Clara? Anong asawa? Ako sana ang magtatanong sa iyo. Paulit-ulit mong binabanggit ang asawa ko. Bakit hindi ko maalala na may asawa ako? Ethan, malamang na nauntog ka. Paano mo makakalimutan ang pinakamamahal mo ng ganon kadali? Hindi ako naniniwala. Noong araw na iyon, dito mismo sa bahay na ito, sinabi mo sa akin, ng buong puso, na na-miss mo ang asawa mo. Tara na. Pumasok tayo at tingnan natin. Chloe. Lucas. Chloe, ang tapang mong umuwi? Ethan, naaalala mo na ba? Naalala? Anong naalala? Bakit galit na galit ka kay Lucas? Tiyak, may dahilan. Tama. Bakit galit na galit ako sa kanya? Tunay ko siyang kapatid. Dahil pinatay niya ang asawa mo. Tingnan mo ang kamay niya. Ang sisidlan ng abo na hawak niya. Chloe, iyan ang abo ng asawa mo. Chloe, yo, Ethan, mahal kong kapatid. Ilang araw na. Paano ka naging Chloe? Nagkasinal ka na, ha? Ang rage meter ng host ay umabot na sa kritikal. Ang presyo ay kalimutan ang iyong minamahal sa buhay na ito. Gusto mo bang mag-breakthrough? Ethan, anong problema mo? Okay ka lang? Anong nangyayari? Ang enerhiya sa loob ni Ethan ay nag-fluctuate ng malakas. Kung hindi siya kumalma, maaaring siya sumabog at mamatay. Ano ang dapat nating gawin? Kaya ko lang siyang pakalmahin saglit. Ang natitira, nasa kanya na ang malampasan ang kanyang inner demon.
isang buhay, pangalawang buhay, isang buhay, isang buhay, buhay. Baka nauuhaw ka. Kumain ka ng mansanas. Matamis ito. Matamis. Ako si Chloe. Isa akong flower demon mula sa kaibuturan ng mga bundok na ito. Gusto kita. Mananatili ka ba sa akin? Ako. Oh, May mga insekto ang tubig na ito. Kung nauuhaw ka, kumain ka ng mansanas. Napakatamis nito. pasensya na. Akala ko kalaban ka. Mahirap siguro ang laban doon. Bakit di ka na lang dito, manatili at mamuhay ng ordinaryo? Ako si Clara. Clara. Ang ganda ng pangalan. Hintayin mo ako. Babalik ako. At pakakasalan kita. Sige. Hihintayin kita. Nora, naitaboy natin ang kalaban. Bumalik ako para pakasalan ka. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Noong unang beses kong nakita si Clara ay matagal na sa nakaraang buhay. Buhay-buhay. Sa bawat buhay, siya iyon. Diba? Sinabi ko sa'yo. Maalala mo siya. Hindi. Nagpapalabas ba kayo ng romance show? Your Moon My Heart, ha? Lucas, dumating ka rito ng gabi. Ano ang layunin mo? Namiss ko si Clara. Gusto ko lang siyang makita. Lucas, hindi na ako galit sa'yo. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay lampas sa iyong imahinasyon. Kung si Victor ang nagpadala sa'yo para awayin ako, mas mabuting umalis ka na. Bilang kapatid mo, ito ang huling payo ko. Ethan, bakit? Ano man ang sabihin mo, kailangan kong gawin. Hindi. Wag. Wag! Clara! Sa impyerno ka! Ano mang magagawa ni Clara para sa iyo, kaya ko rin. Mahal, hugasan ko sila. Okay lang, malamig ang tubig. Ako na ang bahala. Mamimitas ako ng mansanas para sa iyo. Si. Kaaway, mahal, mag-ingat ka. Nora, Ako si Clara. Ang ibig sabihin ay mamiss. Anong pangalan mo? Ako si Clara. Ang ibig sabihin ay taon. Ako ang demonyo ng bulaklak ng bundok na ito. Gusto kita.
Ako si Chloe. Ang ibig sabihin ay taon. Ethan, handa akong dumaan sa hirap at ginhawa kasama ka. Restriksyon. Alam ko, Anong alam mo? Tama. Tama, Stella, naalala ko. Kaya pa ni Arthur buhayin ang patay. Stella, power index mo ay halos 10 milyon. Talagang mabubuhay mo siya, di ba? sa totoo lang, sinubukan ko ito ng isang beses, kahit naubos ko ang buong cultivation base ko. Hindi ko pa rin maayos ang haba ng buhay niya. Paano naging posible iyon? Ordinaryo lang siyang tao. Hindi siya immortal. Bakit napakahirap buhayin siya? Oh, nahulaan mo na, hindi ba? Nasa mortal na mundong ito ako ng mahigit 1,000 taon. Nasaksihan ko ang iyong mga reincarnation, buhay pagkatapos ng buhay. Sa bawat buhay, ikaw ay nakikilala ang babaeng ito. Sa teorya, siya ang nawawalang puso ng Master of Crimson. Pero sa lahat ng mga buhay ng reincarnation, hindi mo nagawang gisingin ang tunay niyang pagkatao. Sa loob ng 1,000 taon, hindi ko ito malaman. Sa pagkakataong ito, nalaman ko na. Sina Clara at Nora ay hindi iisang tao. Kaya ang taong lagi mong nakikilala ay kalahati lang. Ng puso. Ang pusong nawala ng master ay nahati sa dalawa, naging sina Clara at Nora. Ikaw at sila ay naaakit sa isa't isa, pero nagtataboy sila sa isa't isa. Bakit? Bakit? Crimson, gusto mong mabawi ang puso mo. Bakit kailangan mo? Buhay. Pagkatapos ng buhay, pahirapan ako. Magaling. Mukhang ang homologous body ni Crimson ay halos sira na. Kaya ikaw ang mensahero ni Diablo sa mundong mortal. Tama, ako nga. Pwede mo akong tawaging pizza. O kaya naman tawagin mo akong Great Demon King Pizza. Di ka makakawala sa akin. Ikaw at ako ay parehong nasa True God Great Perfection stage. Pero ngayon ang kapangyarihan ni Crimson ay mas mababa kaysa sa aking Panginoon na si Demon Lord Diablo. Mahirap ang daan ng matuwid, pero ako ang iyong kapahamakan. Ang tibok ng pusong yan. Nararamdaman ko ito. Kuro, patawad po. Ngayon, Stella, baka hindi matapos. Tapusin ang gawain nang maayos. Stella! Stella! Power index, lampas 9,900,000. Impyerno ka, aking Panginoon. Narito ako para tumulong. Demon Lord, iligtas mo ako. Nakuha kita. Panakip sa langit. 5 demonyong sumisira ng mundo.
Power Index, 79 na milyon pataas. Mamatay kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Oh, ikaw. Kaya pala, ilang araw pa lang kitang kilala. Pamilyar ka na agad. Yun pala, yung nasa tabi mo noong nakaraang buhay mo. Ako pala, sa lahat ng panahon. Hoy, simula ngayon, ang misyon na labanan, ang Vance Group iyon na lahat. Pasensya na, Ethan. Hindi tayo nagkasama sa pagtanda. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon. Pero gusto ko talagang mabuhay ng buong buhay kasama ka. Master ng mundong mortal, mukhang babalik ako sa Divine Realm at sasamahan si Master of Crimson. Sa lahat ng mga taong ito, sa mundong mortal, nabuhay ako sa bawat isa sa iyong mga buhay. Hindi ko talaga kayang umalis. Paalam, Master ng mundong mortal. Ito na ang huling pagkakataon na protektahan kita. Power Index, Infinite. Hahaha, Ethan, ang mga makakaprotekta sa iyo ngayon patay na lahat. Sa wakas, matutupad ko na ang misyon ko. Ha ha ha. Tinawag mo pa si Crimson na Diyos ng mga batas. Ano ang magagawa ng mga batas sa akin? Ngayon, pareho kayong mamamatay ni Crimson. Oh, gusto mo talagang malaman ang kapangyarihan ng mga batas? Lo Diablo at ang kanyang mga tagasunod ay nasa panahon ng kultibasyon. Ethan, tapusin mo siya. Paano ako napunta sa yugto ng key condensation? Puta. Tapos na ba? Dapat tapos na, 'di ba? Hindi pa tapos. Ang tanging kailangan ko ay ang pusong nawala. Nasa mundo ng tao ito ang kaluluwang nagmula rito. Bakit ko ito kukunin? Batas. Si Ethan, Clara at Nora buhay pagkatapos ng buhay, walang hanggang saya. Ano ang susunod mong gagawin? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam ang gagawin. Mahal, maghugas ka ng kamay. Kain na tayo. Sino itong babae? Siya. Isa lang siyang maruming pulubi. Mahal. Isa akong pulubi. Lahat ng ito. Para bang nangyari ang lahat? At wala namang nangyari. Pero isang bagay ang alam ko sa mundong ito. Walang sino man ang muling gugulo sa mga pinakamamahal ko. Mahal, kinuwenta ko. Sa perang kinikita natin ngayon, sa loob lang ng 6 na buwan, mababayaran natin ang utang ni Lucas na 80,000 piso. Pasensya na, Clara.
Maagang pumanaw ang mga magulang ko at walang iniwan sa akin. Pero pinabigatan ka lang. Hila-hila kita para tulungan ang kapatid kong sugapa sa sugal na mabayaran ang kanyang utang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang asawa ay sumusunod sa kanyang asawa kahit ano paman. Mahal kita kung sino ka. Sa iyo, gagawin ko ang lahat. Mahal, ang sweet mo. Simulan. Lucas, umiinom ka na naman. Clara, bigyan mo ako ng pera. Eto, may dala akong mga 200 piso. Wag mong ibigay. Lucas, hindi ba kita pinagtatrabaho sa Maplewood Apartments bilang security guard? Bakit ka nalalasing sa oras ng trabaho? Lumayas ka. Lucas, Kay Clara ako humihingi ng pera. Wala kang pakialam. Ethan, sarili mong kapatid. Clara, kailangan ko ng 5,000 piso. Magkano? ₱5,000 daw. Scarface, Jason. Utang ng kapatid ko sa iyo ang 80,000 piso. Nagbayad na ako ng mahigit 60,000 piso. Ang natitira, siguradong mababayaran ko sa susunod na buwan. Bakit ka nandito ngayon? Ang 80,000 piso ay principal. Dahil sa patong-patong na interes, ngayon ay 150,000 piso na. Bukod pa riyan, ang kapatid mo ay natalo pa ng 100,000 piso sa kasino ko ngayong hapon. Lucas, bastardo ka. Ako? Bakit ka sumisigaw? Sinusubukan ko lang mabawi ang pera ko. Parang negosyo lang yan. May panalo, may talo. Natural lang yun. Ikaw, itong 5,000 piso. Ay ang interes ngayong linggo. Tama, Lucas? Lucas, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ang kapatid mo. Bumitaw ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Jason, may usapan tayo. Ibibigay ko sa'yo si Clara ng 1 beses. At yung 5,000 piso na interes, kakalimutan mo na. Di ba? Walang problema. Bastardo ka. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Huwag kang matakot, Clara. Pumikit ka lang. Isipin mo lang si Jason bilang kapatid ko. At iyon lang. Magbantay ka. See. Ethan, ang kuya ay parang ama. Ang utang ng kapatid mo, babayaran mo. At natural lang iyon. Kung hindi mo mabayaran, makatuwiran din iyon. Mahal, Pumapayag ka, di ba? Jason, malaking bastardo ka. Basura. Evolve! Maging ako, Ethan. Ano ba to? Ethan, early path glimpsing stage. Power index, 105. Mahal. Clara. Praina Omen. Form